ang dahilan kung bakit may bahaghari. Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang dahilan kung bakit may bahaghari. Kaya naman, class, halina at tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Maria Dalia. Salamat sa suggestion mo. Una sa lahat, tandaan natin na ang sikat ng araw ay hindi pala simpleng puting ilaw lang. Para itong halo-halong flavor ng halo-halo. Mukha mang iisang kulay. Sa loob nito ay maraming iba't ibang kulay na pinagsama-sama. Kasama rito ang pula, kahel, dilaw, berde, bughaw, indigo, at lila. Kapag magkakasama sila, puti ang tingin natin. Parang pamilya sa reunion. Kapag sama-sama, mukhang maayos. Pero kapag nagkanya-kanya, doon mo makikita ang tunay na kulay. Ngayon naman dumako tayo sa bida ng ating kwento. Ang maliliit na patak ng ulan. Akala natin simpleng tubig lang sila. Pero para silang milyon-milyong maliliit na prism o kristal na nakasabit sa hangin. Kapag tinamaan sila ng sikat ng araw, may kakaibang nangyayari. Una, pumapasok ang liwanag sa patak ng tubig. Pagpasok pa lang, yumuyuko na ang ilaw. Ang tawag dito ay refraction. Hindi ito dahil magalang ang ilaw, kundi dahil bumabagal ito habang dumadaan mula sa hangin, papasok sa tubig. Pagkatapos tumalbog, lalabas muli ang liwanag sa patak ng tubig. Ngunit paglabas nito, muli na naman itong liliko. Dahil dito, naghihiwalay ang iba't ibang kulay ng puting ilaw. Ang tawag sa prosesong ito ay dispersion. Dito lumalabas ang 7 kulay na nakikita natin sa bahaghari. Kaya pala hindi magic ang bahaghari. Isa itong napakagandang science experiment na ginagawa mismo ng kalikasan ng libre. Pero bakit hindi tayo nakakakita ng bahaghari araw-araw kahit may araw naman? Magandang tanong, class. Kailangan kasi ay sabay na naroon ang araw at ang mga patak ng tubig sa tamang posisyon. Karaniwan, dapat nasa likod mo ang araw habang nasa harap mo ang ulan. Kung nasa maling direksyon ang araw, wala kang makikitang bahaghari. Parang group picture lang yan. Kapag mali ang pwesto mo, baka kalahati lang ng mukha mo ang makita. May isa pang nakakatuwang sikreto. Ang bawat taong nakakakita ng bahaghari ay may sariling bersyon nito. Oo, tama ang narinig ninyo. Kahit magkatabi kayo ng kaibigan mo, magkaiba pa rin ang eksaktong mga patak ng ulan na nagpapadala ng liwanag sa inyong mga mata. Kaya technically, walang dalawang tao ang eksaktong parehong bahaghari ang nakikita. Parang freeze sa handaan. Akala mo pareho kayo ng serving, pero iba-iba pala ang laman ng plato. Napansin niyo rin bang laging arko ang hugis ng bahaghari? Ang totoo, hindi talaga arko ang buong hugis nito. Isa itong buong bilog. Ang nakikita lang natin ay kalahati dahil natatakpan ng lupa ang ibabang bahagi nito. Kung sakaling nasa eroplano ka o mataas ang lipad ng drone, minsan ay pwedeng makita ang halos buong bilog ng bahaghari. Kaya pala, hindi kasalanan ng bahaghari kung kalahati lang ang nakikita natin. May harang lang talaga ang Earth. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tinatawag na double rainbow. Minsan, may pangalawang bahaghari sa ibabaw ng una. Hindi ito bonus level o DLC ng kalikasan. Nangyayari ito kapag 2 beses tumalbog ang liwanag sa loob ng patak ng tubig bago ito lumabas.
Dahil dito, mas mahina ang liwanag ng pangalawang bahaghari at baliktad pa ang pagkakasunod-sunod ng mga kulay. Kaya kung makakita ka ng double rainbow, hindi ibig sabihin noon na doble rin ang swerte mo, pero siguradong doble ang gandang pagmasdan. Marami ring kwento tungkol sa bahaghari sa iba't ibang kultura. May nagsasabing tulay ito ng mga Diyos. Ang iba naman ay naniniwalang simbolo ito ng pag-asa pagkatapos ng unos. At kung iisipin natin, may katotohanan din yon sa simbolismo. Dahil bago lumitaw ang bahaghari, kailangan munang umulan. Ibig sabihin, pagkatapos ng bagyo, may pagkakataong sumikat muli ang araw. Hindi man ito scientific explanation, magandang paalala ito sa buhay nating lahat. Kaya sa susunod na makakita kayo ng bahaghari, wag lang basta mag-picture at mag-post ng no filter. Isipin ninyo ang napakaraming maliliit na patak ng ulan na nagtutulungan para paghiwa-hiwalayin ang puting liwanag ng araw. Walang pintura, walang LED lights, walang projector. Pure science lang ang dahilan kung bakit nagiging makulay ang langit pagkatapos ng ulan. Kaya class, ano ang natutunan natin ngayon? Ang bahaghari ay hindi magic, hindi rin ito pintura sa langit. Nabubuo ito kapag ang puting liwanag ng araw ay pumasok sa maliliit na patak ng ulan. Yumuko dahil sa refraction. Tumalbog sa loob ng patak sa pamamagitan ng internal reflection. At muling lumabas habang naghihiwalay ang iba't ibang kulay. Sa prosesong tinatawag na dispersyon, kailangan ng tamang posisyon ng araw, ulan, at ng taong tumitingin upang makita ito. Kaya sa bawat bahagharing makikita natin, hindi lang ito magandang tanawin. Isa rin itong napakagandang paalala na kahit pagkatapos ng malakas na ulan, pwedeng sumikat muli ang araw at punuin ng kulay ang ating mundo. Hanggang sa susunod, class! Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life na nagpapaalala, ang siyensya ay parang bahaghari. Kapag mas lalo mo itong inuunawa, mas lalo itong nagiging makulay.